Magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga dakop po ng ating bansa at ng mundo. Loobin nawa ng ating Panginoon Diyos na ingatan po tayo sa lahat ng mga panahon, mga kababayan. Mga kababayan, ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung sakasakaling may presidential election bukas, sino po ang mananalo, mga kababayan. This is episode number 57 at bibigyan ko po siya ng title na kung presidential election tomorrow o bukas ay mananalo pala ako, mga kababayan. So yan po ang magiging title ng ating vlog 57 at pag-uusapan po natin kung sakali lang na magkakaroon po ng presidential election bukas ay sino ba ang mananalo, mga kababayan. Mga kababayan, hindi naman kaila sa inyo ang mga nagaganap na corruption sa DPWH. Hindi lamang sa DPWH po yan, mga kababayan. Ang nangyayari po ay nakapokus po ang ating gobyerno dyan sa investigation. Pero ang hindi nyo po alam, napakalalim po ng corruption, hindi lamang po sa DPWH, pati na rin po sa iba-ibang ahensya po ng gobyerno, mga kababayan. Lalo na po yung tungkol sa paglulupa. Imagine, katakot-takot na lupa po ang ginagawa po ng paraan. Kuha dito, kuha doon, nakaw dito, nakaw doon, gawa ng titulo dito, gawa ng titulo doon, para lamang po makuha ang lupa. So ganyan po ang nangyayari. Makakasapakat po ang mga ganid sa pera, mga tiwali sa empleyado ng gobyerno. So ganyan po nangyayari, mga kababayan. Kaya ang daming yumayaman po dyan sa lupa. So ganun din po sa DPWH. So marami po nagyamanan. So mga kababayan, magmula nang pumutok po yung balita tungkol sa DPWH at nag-report nga po ang ating Pangulo, kami-kabila na po ang mga nangyayari pong Senate inquiry or Congress. So nagko-conduct po sila ng mga investigation at nag-iimbita po sila ng mga supposed to be sangkot sa mga anomalya na nangyayari po sa DPWH, mga kababayan. So nangyayari hanggang sa kasalukuyan po as of September September 28 as of 9:50 PM, mga kababayan. Pagmasdan niyo, mga kababayan, ako po ay may radyo, transistor radio, ayan po. Nabili ko yan sa Lazada. Mura lang naman, pero ang ganda. AM, FM. So araw-araw po nakikinig po ako ng balita. Puro laman na lamang po ng balita. Magmula sa gabi, hating gabi, pinag-uusapan po yung nagaganap na corruption po o yung nangyari corruption. So hindi lamang sa radyo, mga kababayan, pati na rin po sa mga television. Iyon din po ang laman ng mga karamihan ng mga balita. At tapos dito rin po sa Facebook at sa ibang social media, sa YouTube, sa dyaryo. So yan po lagi ang laman po ng balita. Walang katapusan, mga kababayan, magmula nung yun ay pumutok po. Hanggang sa ngayon, hanggang bukas, so hanggang kailan po yan matatapos, mga kababayan, yung balita tungkol sa corruption. So ang nangyayari, mga kababayan, ay mas lalong tumatagal, ay mas lalong nauungkat po ang mga matataas na tao, mga mataas na politiko na involved pala sa mga tinatawag na corruption o yung tinatawag na SOP. May
tinatawag na SOP na 10%, 25%, 30%. Imagine, mga kababayan, 30%. Kung halaga po ng project ay 1B, abe, lumalabas 300 million po ang tatanggapin po niya, mga kababayan. So, napakalaking pera, mga kababayan. So, ganyan po ang mangyayari, mga kababayan. At yan pong corruption po, sinasabi ko sa inyo, hindi po yan mawawakasan at patutuldukan. Gawa nga po ng ang problema po natin, mga kababayan, ay yung sistema. Nasa sistema po tayo na mga batas po ay pawang nangungusap lamang, nagsasalita. Ang sabi ng batas, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong mangungurap, huwag kayong magbebenta ng illegal drugs, huwag kayong magtatago ng mga illegal transaction. So, ayun po ang sabi po ng batas, kinakausap po tayo. So, ang nangyayari po, malakas ang loob po ng mga taong yan na lumabag sa mga batas. Kasi nga, hindi po nadodokumento, hindi po nakikita, hindi po natatrack, at hindi po natre-trace ang kanilang mga pagtanggap po ng pera po, mga kababayan. So, napakarami na po ang mga nagrarally at talagang sinisigaw po nila ang yung corruption po. Ang sabi nila, panagutin yung mga taong involved po dyan, mapapolitiko o ano. So hanggang ngayon po, mga kababayan ay wala pa pong napapanagot o nadidemanda. In fact, gusto pa nga gawing witness yung panig po ng contractor at saka yung panig po ng DPWH, mga kababayan. So, hanggang kailan po? Basta ang sinasabi ko po sa inyo, habang ang mga batas po ay bulag at hindi po nakakakita, hindi po masosolve po ang corruption, mga kababayan. Kaya nga, noong November 2017 po, is nakadiscover po ako, created, na isang solusyon na wawakas po sa crime, sa corruption. Hindi lamang po corruption ang pinag-uusapan natin. Kasama po ang crimes na involve po lahat ng pera. Ang pinag-uusapan po dito, mga kababayan, ay lahat po ng crimes and corruption po, ang common denominator niya ay pera o love of money, na siyang sinasabi rin po ng Biblia na the root of all evil things ay love of money. So dyan po naka-design ang yung ating tinatawag na na-discover na solusyon na laser code super fortress, wherein sabi ng Diyos, nakikita niya ang lahat ng mga bagay at the root of all evil things ay ang love of money nga. So ganyan din po ang laser code super fortress. Nakikita niya po ang mga nakaraan, ang pagkasalukuyan at ang hinaharap na paglabag po sa ating mga batas, mga kababayan. So, kaya napaka-powerful niya. Recorded po yan, mga kababayan, in real time sa buong population at landmass ng bansa, mga kababayan. Kung yan po ay may implement ng isang Pangulo with wisdom o may sa batas po yan, mga kababayan. Kaya nga ang title po natin ay sa episode number 57, kung presidential election bukas, mananalo pala ako. Sa totoo lang po, mga kababayan, tingin ko po ay mananalo nga ako. Hindi po ako nagbibiro, malaki po ang chance ang manalo at maaaring landslide pa. Hindi po nakakapagtaka, mga kababayan. Mula nung na-discover ko po yung laser code super fortress, nag-file po ako ng COC for senatorial on year 2019. Muntik na po ako makapasok po din sa listahan ng COMELEC. And then itong October 2021 presidential, kasabaya ko nga po dyan sila BBM, sila Lenny. Nag-file po tayo ng COC for presidential. At hindi rin po ako pinalad na makasama po sa listahan ng
ng mga pagpipilian po sa presidential. Ganon din po sa senatorial, itong October 1, 2024, nag-file din po tayo ng COC. At hindi rin po ako pinalad, mga kababayan. Kaya siguro, hanggang kung na lang, na kung magkakaroon po ng presidential election bukas, mananalo po. Bakit po? Malaking bakit. Mga kababayan, alam nyo naman na ngayon po, nagkakagulo na nga po, hindi na nga malaman kung paano nga tutulok at susolusyonan yung corruption po. Sa mga interviews sa media, sa radyo, TV, ng mga eksperto, wala nga akong makitang konkretong solusyon doon sa mga guest nila, sa mga visitor nila na ini-interview ng mga host, mapa radyo, mapa TV, mga kababayan. Wala po silang maibigay na konkretong solusyon kung paano po wawakasan ang corruption na napakadali lamang. Mga kababayan, saan kayo nakakita ng ganon? Biro mo mga nag-aaral ng information technology, mga scientist pagdating sa digital communication, at iba mga professor pa, ang gagaling sa mga programming. Bakit itong napakasimpleng problema ng corruption ay hindi po mahuhuli-huli kung paano po susolusyonan? Ang problema, mga kababayan, ayaw niyong gayahin kasi ang concept ng Diyos. Alam niyo, mga kababayan, lahat ng technology natin dito sa mundo po, ginaya po sa Diyos, katulad po ng camera. Sabi sa Biblia, ang Diyos, nakikita niya ang lahat ng mga bagay. So, gumawa ang tao ng camera. Kaya ang camera, nakakakita rin. Live by satellite. At sa Bible din, ang sabi ng Diyos, siya po ay nagsasalita at nakakarinig. Kaya nga ang tao, ginaya yung concept na gumawa ng microphone, ng speaker. Kaya nga kapag nagsalita ka ng mahina dito sa mesang ito, makakarating sa Amerika, live via satellite. Biro niyo. So lahat ng mga technology, mga digital IC, communication, everything lahat po ay ginaya po sa Diyos. Pati yung mga radar nga sa aeroplano ginaya po yun doon sa paliki sa magaling ang karunungan ng paliki galing po sa Diyos yun Yung infrared po ng ahas na nadidetect niya yung heat ng katawan ng tao. Ginaya rin ng tao yun. Kanino ba karunungan yun? Sa ahas ba yun? Galing po sa Diyos yun, mga kababayan. So, gayon din po ang lesson ko sa pagportrait. Gayahin nyo rin po ang concept na everything is nakikita niya, mga paglabag o yung mga kasalanan na ginagawa ng tao. Yun po ay nakarecord sa Diyos po yun. So, ganyan din po ang lesson ko sa pagportrait. Ginaya sa Diyos po ang concept niya wherein everything is documented, traceable and trackable sa lahat po ng population sa buong bansa at population ng Pilipinas po, mga kababayan. So, ayan po ang the powerful, the best, and last resort kung paano po wawakasan ang corruption. Ngayon, ang tanong pa rin, mananalo ba ako? Mananalo po. Bakit po? Galit na nga po ang mga tao Naghahanap po sila ng taong honest na magpapawakas po sa corruption. So, ayan po yung laser ko sa portrait na na-invento po natin, mga kababayan. So kung tayo po ay papalaring makapasok sa listahan po ng presidential sa year 2028, so yan din po ang plataformang gagamitin po natin. Kaya nga nung year 2021, marami po nagsabi sa ating plataforma, Sir Alex, your platform of government is the best among the best sa lahat po ng presidential na nag-file po ng COC, mga kababayan. Kaya nakakatuwa, mga kababayan. Biro nyo, the best among the best. Bakit kanyo? Lamang corruption na nag-iisa pong crime kaya-kaya pong wakasan po ng ating laser fortress. Ano pa yung mga illegal drugs, yung mga scamming, mga robbery, rape, mga pagbebenta ng sarili, pagbubugaw ng mga anak, mga fraud, mga pandaraya sa pera. Lahat po yan, ang bottom line po, mga kababayan, ay ang common denominator niya ay pera. Binebenta niya ang kanyang mga anak para kumita. At ngayon, magpapadala po ang kausap doon sa ibang bansa
pera po ang pinag-uusapan po doon. Pera ang ipadadala nung kakontak din ng mga Amerikanong wala sa ayos ang ang katawan. So, ganun din po ang ating mga kababayan. Naawa ko sa mga babaeng nagbebenta ng kanilang katawan sa atin mismo. Simpleng-simple lang po. Wakasan po yan, mga kababayan. Time will come, hindi na po kayo magbebenta ng katawan. Yun po. Bakit nga po? Once na implement po ang laser consumoportres, yung pera po ay magagastos na po ng totoo at mainam sa proyekto po ng ating gobyerno. At yung po mga benefits ng mga tao po ay may bibigay na po lahat. Kasi nga po, wala na nga pong magnanakaw pa ng pera ng takaban ng bansa, mga kababayan. So, siguro tapusin ko na muna to. Nagiging medyo ako ngayon. Naluluha sa mga nangyayaring problema po, mga kababayan. So, hanggang dito na lamang po, mga kababayan, at naway ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. Maraming salamat.